Sa mundo ng crypto, may mga pagkakataon na biglang nagbabago ang ihip ng hangin kung saan ang isang asset na matagal na nating kilala ay biglang napapansin ng mga malalaking institution. At ngayon, mukhang nasa ganoong sandali na naman tayo dahil sa XRP ay hindi lang basta pinag-uusapan. Binibigyan na po siya ngayon ng Wall Street stamp of approval. Isang bagay na matagal na nating hinihintay pero hindi natin inakalang darating ng ganito kaaga. Ang dating mga analyst na paulit-ulit tumatalikod kay XRP ay parang nag-uumpisa ng lumingon pabalik. At dahil dito, maraming investors ang biglang napapaisip. Ano nga ba ang nakikita ng Wall Street kay XRP ngayon na hindi po nila nakita noon? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit biglang naging mainit si XRP sa paningin ng mga institutional investors, ano ang sinasabi ng mga analyst sa likod ng kamera, at kung paano maaapektuhan nito ang galaw ng market. Kaya hihimayin po natin ang shifting perception, ang lumalakas na narrative ng utility, at ang posibleng susunod na yugto ng adoption. Kaya kung ikaw po ay isang trader, holder o simpleng crypto observer, malagang intindihan po natin kung bakit napakalaking development nito para sa ating lahat. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nag-trigger sa biglang pag-shift ng institutional attention. Ayan, nag-umpisa po ang malaking pagbabago ng ibinahagi ni Saif ang isang video clip mula po sa X. Kaya ayan po yung kanyang tweet rito at ito po yung video clip. Ayan. Sa unang tingin, parang simpleng interview lamang ito sa pagitan ni na Ginoong Paul Baron at saka Ginoong Stephen McClurg ng Canary Capital. Pero kung titignan mo ng mas malalim ang tono at kanilang mga pahayag, makikita mo ang malinaw na sinyales ng isang mas malaking pagbabago. Ang dating usapan na umiikot sa survival ng XRP ay napalitan na ngayon ng isang mas malalim at mas makabuluhang tanong. At ang tanong na ito ay ano ang tunay na halaga ni XRP sa global financial system? Sa gitna po ng mataas na volatility ng digital asset market, may mga araw na halos lahat ng coins ay bumabagsak. Pero kahit ganito po ang environment, mapapansin mong iba ang nagiging usapan kay XRP. Mula po sa speculative narratives, unti-unti nang lumilipat ang usapan tungkol sa relevance, real-world utility at saka institutional potential. Ito ang mga salitang mahalaga sa paningin ng mga profesional na investors dahil hindi po sila pumapasok sa mga asset na walang matibay at pangmatagalang value proposition. At ngayon lumalawak na po ang visibility ng XRP ETF. Mas maraming analyst ang napipilitang pag-aralan sa XRP hindi dahil hype siya, kundi dahil kailangan nilang maintindihan ang galaw ng institutional money na unti-unting umiikot sa kanya. Dito sa mundo ng pinansyal, kung ano po ang tinitingnan ng malalaking manlalaro or players ay kadalasang nagiging indicator ng kung saan patungo ang long-term trend. At dito po nagsisimula ang mas malalim na curiosity. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang pahayag ni Ginoong Paul Baron tungkol sa market turbulence? Sa kanilang pag-uusap, diretsong sinabi ni Ginoong Paul Baron na lahat ng coins ay decimated noong nakaraang linggo at hindi po exempted sa XRP. Pero may isang linya na sinabi po niya na nagpainit ng usapan. Ayon sa kanya, nagkaroon ng speculation na ang validation mula sa Wall Street dahil sa usapin ng XRP ETF ay nagdulot ng mas malakas na pananaw sa token. Ang tanong na
binato ni Ginong Baron ay simple pero mabigat. At ang tanong na ito ay, are you finding that sentiment out there in the market? Ayan. Ulitin po natin yung kanyang katanungan. Are you finding that sentiment out there in the market? Kung titingnan po natin bilang mga traders, malaking bagay ito dahil hindi ka basta magtatanong tungkol sa institutional sentiment kung wala kang nakikita o nararamdaman na shift or pagbabago sa mga galaw ng market participants. At kung ikaw ay sanay sa institutional psychology, alam mong hindi sila madaling ma-impress. Kapag nagpakita po sila ng interest, ibig sabihin may nakikita silang structural value na hindi nakikita ng mga retail traders. Kaya ang tanong po ni Ginong Baron ay hindi lamang po curiosity. Isa itong indikasyon na may gumagalaw sa likod ng institutional curtain na hindi pa lubos na nauunawaan ng publiko. Ngayon ay ano naman po ang kumpirmasyon ni Ginoong Stephen McClurg at bakit po ito napakahalaga? Dito naging mas exciting ang usapan dahil sumagot si Ginoong Stephen McClurg ng dire-diretso. Ayon sa kanya, isa sa 3 tokens na tutok ngayon ay ang Wall Street ay walang iba kundi si XRP. Yan. At hindi ito basta comment lamang. Ito ay galing sa isang taong aktibong nagmo-monitor ng institutional behavior. Ang kanyang pahayag ay Wall Street's really paying attention. Yan, at yan po ay hindi po basta opinyon. Isa itong obserbasyon mula sa loob, mula sa mga profesional na investors na gumagalaw ng bilyong dolyar. Ang Canary Capital ay kilala sa pagbabantay at pag-aaral ng institutional flows. Ibig sabihin, ang mga nangyayari sa XRP Ledger at ang direksyon ng adoption ang dahilan kung bakit nananatiling positibo ang pananaw ng mga malalaking investors. Dagdag pa ni Ginoong McClurg, a lot is happening with the XRP Ledger. That's extremely positive. Ito po ang klaseng komento na hindi mo maririnig mula sa isang taong hindi nakakaintindi ng infrastructure level capabilities. At dito po pumapasok ang tunay na lakas ni XRP. Hindi lamang po siya token. Isa siyang payment infrastructure na kayang gumalaw ng mabilis, mura at scalable. Mga katangian na hinahanap ng financial institutions na nag-i-explore ng blockchain technology. Ngayon ay paano naman po lumalakas ang utility narrative ng XRP? Hindi po natatapos ang institutional shift sa sentiment lamang. Ang dahilan kung bakit mas tumitibay ang interest ay ang utility narrative ng XRP. Sa mundo ng blockchain, ang isang project na may malinaw na use case ay meron pong mas mataas na chance ng long-term survival. Ang bilis po ng settlement ng XRP at ang mababang transaction cost ang naglalagay sa kanya sa kakaibang position sa market. Sa panahong naghahanap ang traditional finance ng paraan para i-modernize ang kanilang systems, si XRP ang isa sa iilang networks na may proven capabilities sa real-world payment settlements. At dahil lumalawak ang ETF na konektado sa kanya, nadaragdagan din ang liquidity at saka confidence. Sa mga institutions, ang liquidity ay life force. Hindi sila pumapasok sa asset na hindi nila kayang i-move or pagalawin ng mabilis at walang slippage. Kaya ang pagtaas po ng ETF presence ay hindi lamang po tungkol sa presyo. Isa itong indicator ng institutional comfort. Dito rin pumapasok ang tokenization narrative. Kung darating ang panahon na ang major assets tulad po ng bonds, treasury bills, o pati real estate ay ililipat sa blockchain rails, malaking bahagi ng mga settlement networks ay mangangailangan ng mabilis at efficient na token movers.
At dito po umaangat ang design ni XRP. Ngayon ay ano po ba ang pwedeng kahinatnan ng kinabukasan ni XRP? Nasa isang napakahalagang turning point ngayon itong si XRP. Pero importante ring tandaan na ang long-term trajectory ay nakadepende pa rin sa measurable adoption. Oo, malaking bagay po ang institutional interest. Pero ang tunay na momentum ay magmumula sa actual usage sa loob ng mga financial systems. Kung mananatiling tumataas ang ETF activity, kung patuloy na ginagamit sa XRP sa cross-border settlement at kung tuloy-tuloy ang paggalaw ng institutional capital na pumapasok po sa ecosystem, dito po natin makikita ang pag-usbong ng mas matibay na foundation. Malaking factor din ang regulatory stability dahil ito ang nagbibigay ng signal sa institutions na ligtas ang environment para pumasok. Sa ngayon, malinaw na hindi po tinitingnan ng Wall Street sa XRP bilang fringe token. Nakikita na nila ito bilang potential infrastructure layer para sa global payments. At kung tama po ang pagbabasa natin, ang susunod na mga buwan ay magdi-define kung hanggang saan talaga ang kayang abutin ng bagong atensyon na ito. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para po sa akin, hindi po ito simpleng hype. Ang shift na nakikita po natin ay nagmumula sa retail speculation kundi hindi po nagmumula sa retail speculation kundi sa institutional evaluation. Kapag ang Wall Street ay nagsimulang tumingin sa isang asset ng seryoso, palatandaan ito ng pagbabago sa narrative. At ngayong nakikita po nila ang infrastructure potential na XRP, hindi malayo na mas maraming institutions ang susunod. Hindi ko sinasabi na sigurado ang pag-akyat ng presyo. Ang sinasabi ko ay malinaw na nagbabago ang perception. At sa crypto market, ang perception ay kadalasang nauuna kaysa sa adoption. Kapag nagsabay ang perception at saka adoption, dito po nangyayari ang malalaking cycle. Kung mapapanatili po ni XRP ang momentum na ito, posible tayong tumingin sa isang bagong era ng institutional adoption sa susunod na taon. Pero tulad po ng lagi, bilang mga traders at holders, kailangan po nating manatiling maingat at tumingin sa long-term fundamentals dahil ito ang magbibigay ng tunay na direksyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.